Sa ngayon ay hindi pa tapos ang pag-a-abroad ng mga young Filipino stars. Maaaring ito ay sa Korean Basketball League o kaya ay sa Japan B-League na marami na namang Pinoy players ang kasama sa darating na All-Star. Pero ang main question, saan nga ba nag-improve ang mga Pinoy? Sa Japan ba? O sa Korea? 10 napiling Pilipino nakalahok sa Asia All-Stars kalaban muli ang Rising Stars ng Japan. Majority sa kanila ay nakasama na noong nakaraang All-Star pero may ilang dagdag na Pinoy, mga Chinese at isang Koreano. Expected sana na makakasama si AJ Adu pero siya ay nagre-recover pa sa araw ng All-Star. Pero good thing may makakasama si Ronjay Abarrientos na natapilok nung isang araw. Pero speaking of Ronjay, siya rin ay napiling mag-participate sa Skills Challenge. Sa contest na ito ay makapakita ni Ronjay na kaya niyang makipagsabayan sa dalawang best point guard ng Japan and even Asia, ang mga B-League MVP na sila Yuki Togashi at Yuki Kawamura. Ang interesting naman sa Asia All-Star ay mayroong 2 Pinoy na nasa 7 feet na papartneran ng 2 ring 7 feet ng China. Kung mayroong tayong Kai Soto at Greg Slaughter, mayroon naman ng China na Xianze Li at ang 7'5 na si Lu Xuanxing. Kaya mga higante ang player ng Team Asia. Pero sa lakas ng Team Asia ay dihado ang mga rising stars ng Japan. Interesting din pagka nag-teammate sa isang court si Kai Soto at si Big Liu. For the question, saan bang liga mas nag-improve ang mga Pinoy? Sa ating opinion lamang, either league ay mayroong tulong sa improvement. Parehong maraming import at mga games per season. Pero malaking factor sa development kung ang isang player ay mapunta sa team na fit sa kanya. Nasa bilig na ang karamihan ng mga young Pinoy stars. Pero paano magde-develop pa si Carl Tamayo kung limitado ang kanyang minuto sa big man loaded na team? And for Dwight Ramos naman, given na ang kanyang pagiging quality player, pagdating sa kanyang averages, syempre consistent. Pero mas maganda na makita kung mag-improve pa ang kanyang stats. Pero ang biggest improvement ngayon ay ang pioneer na si Terdy Ravena. Pagdating naman sa KBL ay mas naging obvious ang improvement ng ating mga players. Lumabas ang potential ni Justin Gutang. This season ay mas umangat ang laro ni Renza Bando at nakikita na rin ang improvement ni SJ Bilangel na malayong-malayo ang performance kaysa last season. We can say kung player development ay mas maganda sa KBL pero overall as a league ay mahirap tanggihan ang Japan B-League. Aminado naman ng Korea na di madaling tapatan ng B-League kung budget ang pag-uusapan ay malayo. Pero still, kaysa sa ibang liga ay maganda pa rin ang budget sa KBL dahil in 3 years ang isang Pinoy player ay maaaring magneto ng $530,000 o at least 29 million. Parehos maganda ang dalawang liga. Pero kung development ng pag-uusapan ay mas matututukan ang ating mga player sa KBL.